Hello everyone at kamusta sa aking mga kapatsyam dyan? Samahan niyo ulit ako magluto ng munggo pero ang sahog ko ngayon ay tokwa at breaded chicken fillet. So habang pinapalambot natin yung ating munggo, magpiprito na tayo ng tokwa. Bali yung kalahati ng tokwa, isasahog ko sa munggo tapos yung iba naman gagawan ko ng sausawan na may toyo. So ayan, titimplahan na natin yan. Naglagay din ako dyan ng konting bawang tapos yung toyo, maraming sibuyas. Syempre lalagyan din niya natin ng konting suka. Tapos kalahating kutsaritang asin. Masarap din sana kung lalagyan natin ng sili at saka ng onion leeks. Kaya lang wala kami nun. So dagdagan na lang natin ng konting paminta at saka ng asukal para pampabalanse ng lasa. Yan, tapos haluin lang natin ng maigi. Tapos maya-maya, tikman natin. Tapos pagka kung ano yung sa tingin ninyong kulang pa, dagdagan nyo na lang. After haluin, set aside lang natin yan. Tapos hiwain na natin ng maliliit pa square or pa rectangle ang ating tokwa. So yung iba hindi ko masyadong niluto since ihahalo ko naman yan sa munggo. Pero yung iba medyo tinost ko kasi yun yung ihahalo natin doon sa ginawa nating sausawan na maraming sibuyas. So depende na sa inyo yan kung okay na yung hiwa o masyado pang malalaki, liitan nyo na lang. Hindi ako masyadong nahirapang maghiwa dyan since medyo malamig naman na yung tokwa. Tapos yung iba naman, since galing pa siya ng kawali, medyo mainit pa siya. So mag-ingat na lang kayo sa paghihiwa. Ito na yung ibang pinirito ko na medyo mas toast pa dun sa nauna kasi nga ilalagay ko yan doon sa ating sausawan na may toyo at suka. Para mas masarap ang ulam natin, dagdagan na rin natin ng roasted chicken strips. Yung iba dyan, ikakat ko ng maliliit pa kasi ihahalo ko sa munggo, katulad ng ganito. Pampadagdag lang naman ng lasa yan, so kahit wala ng ganyan, pwede naman. Tapos iset aside lang natin yan para maya-maya pwede nang igisa. So unahin na natin igisa yung bawang, pero kahit anong unahin ninyo, bawang o sibuyas, okay lang naman. Pag medyo nag-brown na yung bawang, saka natin ilagay yung sibuyas, tapos haluin lang natin ng maigi, katulad ng ganyan. Pag nag-caramelize na yung ating sibuyas, saka na natin ilalagay yung kamatis. Masarap kasi pag may kamatis yung munggo. Ayan, tapos haluin lang natin ng maigi hanggang sa maluto na yung kamatis. Pagka nakita ninyo medyo luto na, pwede na nating ilagay yung ating kinat na maliliit na yung chicken strips. Kunting gisa lang yan since luto naman na yung ating manok. Tapos saka na natin ilalagay yung ating hiniwang maliliit na tokwa. Igisa lang natin yan ng mga 2 to 3 minutes. Hanggang sa tingin natin ay kumapit na rin yung lasa ng kamatis dun sa ating tokwa at saka dun sa manok. After nyan, pwede na nating timplahan ng asin. Then isunod na natin yung pamintang durog. Saka natin lalagyan ng konting patis. Konti lang muna ilagay natin para hindi umalat. Haluin lang natin na maigi hanggang sa mag-well combined na siya. Pagtapos niyan, pwede na nating ihalo doon sa ating munggo. Tapos haluin lang natin ng maigi, saka natin takpan. Sana wag niyo kalimutang mag-like at comment sa video na ito. At pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel, yun lang. After pakuluin ng mga 5 minutes, pwede na nating ilagay yung ampalaya. Haluin lang natin, tas balikan ulit natin siya after 3 minutes. Nilagyan ko nga rin palaya ng kalahating Knorr cubes beef para pampalasa. Then tikman ninyo kung okay na. Maya-maya lang, ready to serve na siya. Kain tayo. Thank you. Bye!